Finals at last game talaga ng Jones Cup 2024 ang laro ng Strong Group Athletics Pilipinas laban sa team ng Chinese Team A. Magkakaalaman na kung sino ang magkakaroon ng malinis na record 8-0 at kung sino ang magiging champion ngayong 2024 Jones Cup Men's Basketball. Panalo ang SGA laban sa team ng Chinese Team B at 7-0 na nga ang SGA Pilipinas sa standings. Makakalaban nila ang Chinese Team A na 7-0 nga rin sa standings dito sa Jones Cup 2024. Finals ang magaganap sa pagitan ng dalawang teams na ito. Ang panalo ang magiging kampiyon dito sa Jones Cup 2024. Ang huling nakalaban ng Chinese Team A ay ang team ng Australia at tinalo nila ito, habang ang Pilipinas naman ay tinalo ang Chinese Team B. Asahan natin na gagamitin ng SGA ang buong lakas ng kanilang lineup at posible na matambakan nila ang Chinese Team A kung malakas nilang sisimulan ang kanilang laro sa opensa-depensa, dahil may kakayahan sila na gawin ito laban sa team ng Chinese Team A. May kakayahan rin ang Chinese Team A na pumalag dahil malakas-lakas at malaki nga rin ang kanilang sentro at marami nga rin silang dekalidad na mga players. Sa nakita naman natin ay kung gagamitin nga ng SGA ang buong lakas ng kanilang lineup ay angat pa rin ang Pilipinas at mananalo nga sila dito sa Jones Cup 2024 Men's Basketball. Kapag nasa rotation sina Ange Kuamet, Juan Nagi, Chris Macolo, Finner at Chongson, kasama ang quality guards natin RJ Abarientos, Jordan Heading, Ren Sabando, Kiefer Ravena at iba pa, ay malaki ang chance ng SGA na magkampiyon ngayong 2024. Hindi mawawala ang posibilidad na lumaban nga ang Chinese Team A dahil final game na nga ito, pero kapag full rotation ng SGA ang pinagalaw nila ay mas mataas ang chance ng SGA na manalo. Kapag kontrolado naman ang rotation ng SGA ay posible na baka magkaroon ng upset laban sa team ng SGA. Inaasahan natin na mababawi ng SGA ang championship title ngayong 2024 at malinis nga rin ang kanilang magiging record 8-0 para sa team ng Pilipinas Men's Basketball dito sa Jones Cup 2024. Pwede natin na sabihin na team ng Chinese Taipei ang makakalaban ng SGA na maraming import nga rin sa final game nila, dahil nakita natin ang ilan sa players ng Chinese Taipei na tinambakan ng gilas sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers at naglalaro sila ngayon dito sa Jones Cup para sa team ng Chinese Team A. Ren Sabando, saan nga ba maglalaro sa 2024-2025 season, at ito ang inaabangan nga rin ng mga Pinoy basketball fans. Maganda nga rin ang naging laro ni Ren Sabando dito sa Jones Cup at nagpakita siya ng magandang ambag. Merong highlight plays, kagaya na lamang dito maganda ang kanyang depensa, nabutatan niya ang tira ng mga kalaban. Hindi lamang si Ren Sabando ang maganda ang naging laro dito sa Jones Cup, dahil maging si RJ Abarientos, ang KBL Rookie of the Year, ay nagpakita ng galing at mas lalo pang ang gagaling under kay Coach Tim Cone. Inaasahan na ang magandang performance ni RJ Abarientos sa PBA at sa team ng Ginebra. Magaganda ang mga naging assist ni RJ Abarientos dito sa Jones Cup. Nakikita niya ang kanyang mga kakampi, maganda yung court vision at may magandang decision sa pagpasa. May 3-point shooting nga rin itong si RJ Abarientos, kaya naman sulit na sulit ang kumuha sa kanya sa PBA draft, at ito ay ang team ng Barangay Ginebra. Ren Sabando naman, hindi mawawala yung hustle at sipag niya sa pagdepensa sa tira ng mga kalaban. Kaya naman ang resulta, butata sila at nagiging highlight play ang defensive play ni Ren Sabando. Athletic na guard na merong bilis, mataas na talon at magandang timing sa pagbutata ng mga tira ng kalaban, at yung pagkuha niya ng rebound sa ere, maganda yung timing at yung explosive niyang opensa, napapawaw niya talaga ang mga fans at commentators. May tira nga rin sa 3-point area. Nagamit ng gusto ng anyang KGC si Ren Sabando, nag-champion sila, tapos maging sa slam dunk contest nakuha ni Abando ang slam dunk champion title sa KBL. Jordan Heading naman, 3-point shooter na may hustle sa depensa at nag-step up pa ang kanyang laro. Kayang-kaya na rin niyang gawin ang lahat sa 1 at 2 position. Nakikita rin niya ang open niyang kakampi para sa high percentage na tira. Si Kiefer naman, mas gumanda ang laruan ngayon, mabilis ang ikot ng bola, merong tres at magandang court vision. Swabing-swabe ang laro sa 1 at 2 position. Maganda ang pagkakalusot ni Heading sa depensa ng Chinese Team B sa play na ito. Pasok ang kanyang tira. Natural na nga rin ang pagiging 3-point shooter ni Jordan Heading. Kaya naman swabe ang pagpasok ng kanyang matira at kahit saan nga sa 3-point area, kayang-kaya ni Jordan Heading na makagawa ng puntos para sa kanyang team. Maging si RJ Abarientos, sunod-sunod nga rin ang nagawang tres laban sa team ng Chinese Team B. Biglang hinto, sabay tira sa tres, pasok ang bola sa ring. Corner 3 naman para sa play na ito. Walang nagawa ang depensa ng Chinese Team B sa 3-point area laban sa team ng SGA. Isa namang long range ang pinakita ni RJ dito. Layo ng kanyang tira sa 3-point area pero pumasok nga rin talaga ito. Maging yung mga assist nga rin ni RJ Abarientos, maganda at nakikita niya kaagad ang kanyang mga kakampi na merong magandang pesto para sa high percentage na tira. Chris Macolo, 25 points ang nagawa laban sa team ng Chinese Team B. Walang katapat itong si Chris Macolo dito sa Jones Cup 2024. Kiefer Ravena, 14 points na merong 6 rebounds at assist naman ang kanyang nagawa. Nasundan ito ni RJ Abarientos na merong 13 points, at iba talaga ang numbers o stats ni RJ Abarientos sa assist. Kahit sa ang liga pa ito naglalaro, magaling talaga na point guard playmaker ng isang team. Finner naman, 12 points ang nagawa laban sa team ng Chinese Team B na may kasamang 6 rebounds at 1 assist. Jordan
heading nga rin, hindi nagpahuli, 11 points, 1 rebound at 4 assists. Solid na solid rin ang numbers niya dito sa Jones Cup 2024. Kapag naglaro pa nga sina Ange Guamet, Juan Agi, Chongson Abando at iba pa at gagamitin ng strong group Athletics Pilipinas ang full rotation nila ay masigurado na makukuha natin ng gold medal at posible nga rin talaga na matambakan natin ang Chinese Taipei Team A. Mas maganda nga rin na tambakan kaagad ng SGA ang Chinese Team A nang sa ganon ay masigurado natin ang panalo, hindi na tayo malalagay sa alanganin dahil kung bibigyan ng SGA ng pagkakataon ng Chinese Team A ay posible na mag-init ang kanilang shooting at makagawa ng malakihang upset laban sa team ng SGA Pilipinas na ayaw naman natin na mangyari. Kaya naman dapat talaga full rotation at all out na ang SGA nang sa ganon ay hindi nga rin madismaya ang Filipino basketball fans kapag nagkaroon ng upset laban sa kanila. Iba na ang sigurista, mas maganda kaysa naman sa nagpabaya at magdadahilan na lamang sa huli.